Napakarami ding pwedeng paggamitan ng sayote. Pwede ito sa pansit, pwede ito sa tinola, pwede ito sa ginataan, pwede din sa bulanglang, at parang napakadami pang pwedeng pagsahugan ng sayote. Kaya napakahalaga din gulay nitong sayote sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang maganda nito, nakita ko sa internet na napakadali pala namang magtanim ng sayote. Mali pala yung iniisip ko dati na medyo mahirap ang tanim at ang mag-alaga ng halamang ito. Dati kasi iniisip ko na sa Baguio lamang iyon tumutubo, kasi doon ko nakikita ang mga puno ng sayote. Pero nung nagtrabaho ko sa Santo Domingo, isang bulubunduking lugar ng Batangas, ang dami kong nakita doong sayote na hindi naman ng mga tao kung saan gagamitin, kaya namamatak na lamang sa puno. Hindi ko din alam noon kung paano itatanim ang sayote, dahil naghahanap ako sa mga bilihan ng seeds, wala namang seeds ng sayote. Tapos pag nagbibigay ako ng sayote, sabi ko sa sarili ko, paano ka namang tutubo? Kaya kitang kita ko na may murang-mura yung buto na nasa loob nito. Tapos minsan napadaan ako dun sa isang supermarket na malapit dito sa amin. Nakita ko na ang sayote doon ay puro tubo. Isinama ko din po dito sa video yung itinanim kong ampalayang ligaw. Talagang hindi pa ako nasiyahan ito sa bibili na lamang sa paningin ng ampalayang ligaw, at ang ginawa ko eto, at nagtanim pa ako. Isinama ko dun sa aking mga hanging bottles. So yun nga, mula nung nakita ko dun sa supermarket yung napakaraming tubong sayote, inisip ko, ganun lang pala ang pagtatanim noon. Kailangan lamang hintayin mong tumubo yung sayote at saka mo ilalagay sa lupa. Kaya yun, tuloy-tuloy ang paglaki ng sayote na inabangan ko talagang tumubo bago ko binaon sa lupa ang kalahati. Tapos mga twice a week saka ko dinidiligan ang sayote, dahil siyempre iniisip ko na baka mabulok agad yung kabuuan ng sayote dahil kasama sa aking pagkakatanim sa lupa. Nakakatuwa naman dahil magkatabi lamang yung tanim kong sayote at saka yung aking tanim na ampalayang ligaw. Siyempre madaling mag-alaga, dahil pag nagdidilig ako, di sabay ko na lamang silang dinidiligan. Ang naging problema ko lamang ngayon, nung medyo malago na yung tubo ng sayote at saka yung ampalayang ligaw, yung trellis. Dahil wala akong balag, at saka nga pala yung sayote at yung ampalayang ligaw
ay parehong dun sa hanging bottles of soft drinks ko itinanim ay di napakataas ng tayo, tapos wala silang mga kabagan. Kaya idinais ko sila doon sa aming tanim na rambutan at sabi ko ay bahala na doon sila kumabag. At habang patuloy sila lumalaki ay patuloy pa rin ako nag-iisip kung paano silang malalagyan ng balag, kung saan sila ay gagapang. Pagkatapos ng isang buwan, ganito nakalaki ang aking sayote at ang ampalayang ligaw. Pagkatapos ng mahigit na isang buwan ay napon ako na yung katawan ng sayote ay yung kabuuan ng sayote na pinanggagalingan ng tubo ay unti-unti nang nabubulok. Kaya ang ginagawa ko araw-araw habang didiligan ko siya ay unti-unti ko rin siyang nilalagyan ng lupa, tinatabunan ko, dahil ang tingin ko kung pababayaan kong mabulok na lamang yung sayote na hindi ko natatabunan, malamang sa hindi ay baka biglang mamatay yung tubo. Ang maganda nito, habang unti-unting nabubulok yung sayote ay unti-unti din namang lumalago at lumalaki ang kanyang mga dahon. Yun namang ampalaya, dahil dadaanan ng bagyo ay di medyo nalalanta yung mga dahon. Pero napakadali lamang naman ng remedyo doon. Lahat na dahong nalalanta ay kailangang alisin, dahil ang tingin ko habang naninilaw yung ibang mga dahon ay parang naiinggit yung iba, parang nakikipanilaw rin. Kaya ang ginagawa ko, inuunahan ko na lamang sila. Basta nakita ko ng mga dilaw na dahon ay aking inaalis na kaagad. Pagkatapos ng isang buwan at kalahati ay ganito na lamang kaliit ang nabubulok na laman ng sayote. Pero yun nga, ang ginagawa ko, patuloy ko pa rin siyang nilalagyan ng lupa para yung puno, yung pinagmula ng tubo ay kung sakasakaling mabulok ng patuloy yung kanyang laman, edi kakapit sa lupa at hindi siya mamamatay. Katulad nung nasabi ko na doon sa unahan ng video, ay talagang napakaalwan lamang ng magpatubo ng sayote. Kaya samahan nyo ako at magtanim tayo ng sayote para hindi na tayo bibili. Ay siya at ariho ay malapit ng matapos, kaya nagpapasalamat ho ako ng sobrang dami sa inyong lahat.